Gusto ko marinig nyo to guys. Last Friday, dun sa mga hindi nakapanood or nakarinig, sabi niya, I'm not running any company. This is my last run. And Live Good will run for 10, 20, 50, even 100 years. So imagine yon na commitment. Pero question, no, Coach Janet, no? Paano nagawa ni Ben, no, o ng Live Good na hindi pagkakitaan ng products pero nagagawa niyang magbigay ng napakalaking payout, no, sa mga tao? Nagagawa niyang ibigay yung product ng presyong napakaganda, no, napakababa. Pag sanay ka sa US company products, alam mo na sobrang mababa talaga yung presyo, no, sobrang affordable Masyasya ka talaga How come na nagagawa yan nila Ben pero they living, no? I mean, stable yung company. Lalo pang lumalaki yung company at develop ng products. Ang sign kasi ng develop ng products, kumikita yung company. They earn for sure, no? Nakita niyo yung warehouse natin, palaki, parami ng parami, palaki ng palaki, 'di ba, sa US. So, any message about that, Coach Janet? Yeah, I think Coach Fernando, dahil din na rin sa experience niya with Northern, no? So, di ba ang experience nila pagdating sa ganitong industriya is like pag-combine 50 years. So, Ben, being an expert of the compensation plan, nakita na niya lahat. So, alam din niya na ang product, pag binamanufacture, $8 to $10 lang. And then, minamarkup ng times 12, times 20, just to pay a few of the distributors. So, nakita nila yun na sakit. And then, siya laging nakamonitor sa behavior ng marketplace. Nakita niya ngayon yung model ni Costco. Nakita ngayon yung model ni Amazon. So, sabi niya, nagwo-work to. So, I think, yun ang maganda kasi the heart of Ben is always, he is an innovator, disruptor. At the same time, laging hinahanap niya value. Paano ko masosolve? Kaya nga siya nag-walk away dun sa old company niya dahil hindi na niya nakikita na kumikita yung mga tao bagkus nag-aabono. That's why kumikita pero mangilan, no? Mas marami yung hindi. May mas marami. Oo. 4%, 95%, 95% ang hindi kumikita sa industriya ng net marketing, 5% lang. So, nag-usap sila, nakita yung behavior ng market, ng consumer. Sabi niya, dito na naka-align. So, siguro yung lagi niya sinasabi, Coach, na if you really want to provide value, kailangan isolve mo yung problema ng marketplace. So, ang problema ng marketplace, especially nung pandemic, na lagi niyang binabanggit dun sa during the time of pandemic, nag-iba ang behavior ng marketplace. They are looking for affordable products and they are moving away towards expensive products. So, nakita din yung presence ng social media na madali na ang mag-compare ngayon. Doon niya sinolve yung problema. And kaya niyang ibigay at the cost, at the model ni Costco. Bakit kumikita si Costco, si Amazon? Wala namang overpriced at affordable. Tapos, binangga niya ngayon, ginawa niya ng affiliate marketing. Grabe, no? Naisip niya yun, no? And nakakita Coach Fernan yung last Firestarter Friday, ang dami nagtatanong sa kanya. Yung commitment niya talaga, gusto ko marinig niyo to guys. Last Friday, dun sa mga hindi nakapanood or nakarinig, sabi niya, I'm not running any company. This is my last run. And Live Good will run for 10, 20, 50, even 100 years. So, imagine yon na commitment. Like, kung gusto niyong balikan yon, it's not a hearsay at hindi ko inimbento. Yes. Sila Coach Michelle, sila Coach Pinky dahil naka-plugin, and I think kayo din, Coach Fernan. Balikan niyo yung Firestarter Friday. Sinabi niya, this will be my last run. And even yung manufacturers nung Coach yung 'di ba, ang next natin na product is the pet products. Ini-interview ni Doc Ryan yung mga manufacturers, sabi niya, are you sure na ilalabas niyo tong ganitong product kasi organic siya and USDA approved. Wow. Tapos sabi niya, no one is doing it, only us. Wala talaga tayong kompetensya. 'Di ba? It's like kung hindi niyo talaga immerse ang sarili niyo sa Live Good, hindi nyo ma-appreciate. But if you are hearing corporate
their Dapat tignan mo kung kabuuan talaga. grabe. Oo. Dapat buo, no? Buo talaga lahat ng areas, no, ng Live Good. Makita nyo para ma-appreciate nyo talaga Hindi pwedeng tinitingnan nyo lang yung matrix nyo. Isang taon na ako, wala pa, $1 pa lang income ko. Ask yourself, may ginawa ka ba? Bakit yung nag-join sa akin, kahapon lang nag-join, may earnings na siya this coming Friday. Oh, ikaw 1 year na, sasabihin mo, ba't $1 ka pa rin? Wala kang ginagawa di ba? So, hindi pwedeng ganon, no? Ang ganda ang ganda ng Live Good. You need to understand lang talaga ano tong pinasok nyo. Ba't hindi sasabihin ni Ben yun, yung commitment na yun, o Janet, even 100 years? Tanungin natin kayong lahat na nakikinig dito, kailan nyo nakikita ang Costco magsasara? Sige nga. Wala. Dumaan nga ang pandemic, hindi mo nakasara yan Hindi magsasara. Hindi talaga kahit saan mo gawin, di ba? Kailan nyo nakikita ang Netflix magsasara? O ang SNR, ang Landers at iba't ibang subscription company o club membership company. Diba? And halos lahat ng subscription company namamayagpag, talagang kumikita. So, ang nagsasara lang naman at nagbabago no ng ng isip no kapag ang company hindi kumikita, nasa trouble situation, di ba? Pero Live Good kumikita 10 years, 20 years, 50 years, ba't mo isasara? Ang daming taong nakikinabang, ang daming taong nag-e-enjoy, ang daming taong nababago ang buhay, ang owners ganun din, nababago ang buhay, they are happy hindi na dahil sa pera, they are happy dahil ang mga tao sobrang nababago ang mga kanya-kanyang buhay, no? Pero hindi naman kilala ng ating founder and CEO. Ano na 'yon? Philanthropist ka na noon, 'di ba? Ano ka na noon, talagang grabing impluwensya mo na sa buong mundo, hindi lang sa US, no? But in 200 countries, CP mo, like us, hindi naman tayo kilala ni Ben. Ako, sobra akong salute kay Ben, no? Even hindi niya tayo kilala, pero they believe on us, no? CP mo, they gave money every single week, every month. Hindi naman niya tayo kilala. Yes, of course, nagtatrabaho tayo, no? Dito sa Live Good, pero hindi small money, ko Janet, no? This huge money. Pero ni anino natin, di pa nakita ni Ben. Hindi ko pa nga nakamayan si Ben o nayakap even now there. Pero nagawa niyang baguhin yung buhay natin. Kaya yung being grateful, no, dapat wag nating wawalain, no? Kayong lahat na naranasan na lalo na kumita na dito sa Live Good, maliit man yan o malaki, magpasalamat tayo lagi kasi pagka marunong ka magpasalamat, lalo kang i-bless dito sa Live Good kung puro tayo reklamo, di ba? Na nalagasan ka ng grupo, na attrition ka, nakasalanan mo rin naman, di ba? Naging tamad ka, or nag-relax, nag-chillax ka, inaway mo yung downline mo na nagtatanong lang naman sa'yo kung ano man, etc. Tapos nagulat ka isang araw, lagas na yung grupo mo, yung team mo, naghahanap ka ngayon ng sisisihin. Turo ka ng turo, pero yung 4 na daliri sa'yo nakaturo. Guys, stop, no? Stop na tayo sa ganon. Okay?